malambot din ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the Word of God. Pero yung hardening of the heart, nangyayari rin upon hearing the Word of God, and you did not have faith to do it. Yan ang sabi dyan. For we have a good news proclaimed to us, just as they did, but the message they have heard did them no good, since they did not join in with those who heard it in faith. Ano sabi doon? Napakinggan nila yung salita ng Panginoon, pero yung salita ng Panginoon, yung good news, they did not, ano sabi doon? They heard them, but the message they heard them, no good, since they did not join in with them. Sabi, sa salitang ginamit dyan sa Tagalog ay, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang pakikinig. Nakita niyo yun? Ibig sabihin, nakarinig na salita ng Panginoon, pero walang pakinabang. Walang naging pakinabang sapagkat ano? Sapagkat hindi nalakipan ng pananampalataya, ng pagtitiwala pagkatapos mapakinggan. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon, ang pagbabasa nito ay walang pakinabang sa atin unless lalagyan natin, lalakipan natin, imimix natin, i-join natin ng pananampalataya. Diba? What for? Yun ang sabi doon. Walang good na magagawa yung pangaral na yung kapag ka walang faith. Kung paano ang pananampalataya ay natatamo natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon, sa pangaral ng salita ng Panginoon, ang kapakinabangan din naman sa pangaral ng salita ng Panginoon ay mangyayari kapag ka ating itong pinanampalatayanan. At paano natin pinanampalatayanan ang salita ng Panginoon? Parang ganito, kapag ka tayo naligaw, at tayo nagtanong, saan ba dito yung daan patungo doon? Sinabi ng isang tao, hindi ko rin alam. Wala ka na doon, pakinabang, kasi hindi niya alam. Pero may isang taong tatanungan mo, sinabi, ganito yun, pupunta ka dito, liliko ka sa ganito, yung pangatlong blocks, ligo ka uli, tapos may makita malaking bahay, pagtingin mo doon, yun na yun, yun yung hinahanap mo. So, binigyan ka na instruction. Sabihin mo ba bang may faith ka na noon? Meron ka na, you believe doon sa sinabi ng tao na yon? Hindi pa. Napakinggan mo pa lang eh. Kailangan mo, yung may pananampalataya kang tama yung sinabi niya, ay kapag sinunod mo kung ano yung ganito, liliko dito, yun, tapos tsaka makikita. Yun yung sinabing rest, mararating mo yung patunguhan mo. Bakit? Sapagkat naniwala ka doon sa sinabi. At ganoon din yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Walang magagawa ito unless we couple it, unless we mix it, unless we join it with faith. Huwag nating dayain ang ating sarili, sabi ni James, na pagkatapos nating makinig ng salita ng Panginoon, ay hindi natin ito susundin. Sabi ni James, sabi ng Aklat ng Santiago, dinadaya natin ang ating sarili. Na pagkatapos ng preaching, pagkatapos ng message na narinig mo, yes, nagandahan ka, sabi mo, okay yun, ayos yun. Pero anong ngayon ang gagawin mo? What will you do sa iyong napakinggan? That is the test. You will fall short kapag ka walang obedience, kapag ka walang faith, kapag ka yung ating napakinggan will not be coupled with faith. Kailangan yung pananampalataya to trust kung ano yung kanyang sinabi and to obey the word of God. Yun lang naman kapag ka nagkakaroon ng pangangaral. Kapag umarap tayo sa salita ng Panginoon, ang tinatanong niya, will you trust it? Magtitiwala ka ba? And then, will you obey it? The two tests para magkaroon ng pakinabang sa atin ang salita ng Panginoon. Upang hindi tayo mag-fall short. No? Makakapasa tayo kapag pinagtiwalaan natin ito at obey natin ito. At ang sabi doon, kailan? Hindi tomorrow. Sapagkat tomorrow may be too late. Baka bukas, harden na yung heart mo. Kaya nga sabi niya sa verse 7, today.
Today, trust God. Trust the Word of God. Today, obey the Word of God. Yun ang lagi. Yun ang problema sa maraming Kristiyano. Ano? Titiwala, pero tsaka na. Pero the Word of God is today. If you want to pass the test, get the test today and pass it today. Tomorrow, baka late na. Maraming Kristiyano sabi, sige, yung mga bagay na yan ay aking mapagtatagumpayan. Pero tsaka na. Hindi pwedeng ganon. Di ba? Sapagkat tomorrow will be too late. Kailangan we respond to the Word of God immediately. Sapagkat maaaring kunin niya ng kaaway, maaaring agawin niya ng mga pangyayari sa buhay. Kaya ang sabi, kapag narinig natin ang salita ng Panginoon, may sinabi siya sa atin, sa araw na ito, gawin natin ito, huwag na nating ipagpabukas pa. Diba? Kapag narinig natin, binasa natin sa salita ng Panginoon, obey immediately. Yun ang sinasabi ng kanyang salita in order to pass the test. Dito ay pinapakita rin sa atin na ang mga bagay na naisin niyang i-apply natin ito sa ating buhay ngayon. Sapagkat kapag ininais natin i-apply ito kinabukasan, maaari na tayong mag-fail. You hear the Word of God today. You listen to the Word of God today. Apply it today. Pagka ngayon, kinausap ka ng Panginoon, isettle mo na kaagad yan sa Panginoon. No? Huwag ka magtatapos ng araw na ito na hindi mo natapos iyon. Maraming bumabaksak sa pagsubok sa ating Panginoon, sa pagsubok sa buhay na ito. Bakit? Sapagkat lagi yung word ni Satan na tomorrow. You believe it today, believe it fully today. By faith. No? Naalala ko yung isang kwento doon sa Matthew chapter 9 verse 29. No? May dalawang bulag na sumisigaw sa Panginoon, anak ni David, pagalingin mo kami, no? At ang sabi ng Panginoon, kinausap sila ng Panginoon, ano ang gusto nung gawin ko sa iyo? Nais po namin makakita. Sabi ang tanong ng Panginoon, naniniwala ka ba? Do you believe that I can do it? Do you believe that I can do it? Marami sa atin, pray ng pray. Pero ang question ng God, do you believe that I can do it? Do you believe that I can do it today? That's the question. Yun ang tinatanong niya sa atin. Kapag ngayon na nabasa natin salita ng Panginoon, ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, I'm blessed. Pero the question is, do you believe sa salita ng Panginoon na gagawin niya ito? Itong pangako niyang ito'y mangyayari sa buhay mo. Ang salita ng Panginoon ay hindi lang literally pieces na ginawa niya sa atin. Hindi lang ito para ma-appreciate natin, oh, ang ganda. Kundi, the question is, do you believe itong salita ng Panginoon ito'y gagawin niya sa buhay mo? Hindi lang ito scientific book na pwede mong i-prove yung mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang gusto ng salita ng Panginoon, maranasan mo kung ano yung kanyang sinabi. You will experience itong bagay nito. And then the question is, do you believe that I can do it? Sabi ng Panginoon. Kaya naman, nung sumagot yung dalawang bulag na yon, ang sabi ng Panginoon, be it done according to your faith. Still faith. Yung kanilang napakinggan sa salita ng Panginoon, sabi, be it done according to your faith. Kung ang pananampalataya ng bulag na yon, na tinanong ng Panginoon, do you believe it? Yes. And then yung faith niya, isang mata niya lang ang mapapagaling ng Panginoon. Nakakita lang isang mata niya. Kasi according to his faith. And what a testimony na kanya ibibigay. Yung faith natin kasi paano natin sinusunod yung salita ng Panginoon, paano natin pinagtitiwala ito, ito'y ating testimony. Ito'y ating patotoo. At anong patotoo na ibibigay si Jesus Christ? Kaya magpagaling ng isang mata ng tao. Kasi yun ang nangyari sa kanya eh. And then there comes the second blind man na nag-believe na kayang pagalingin ng Panginoon, dalawang mata niya. At nakakita siya ng dalawang mata. At ang tatanong niya, bakit ikaw dalawa? Ako isa lang. And
The testimony na ibibigay ng tao ito, Jesus Christ.